Kahit saan talaga magpunta si VP Sara Duterte, mahal talaga siya ng mga tao. Talagang tuwang-tuwa yung mga tao kapag nakita na po si VP Sara Duterte. Kitang-kita mo sa mga mukha nila na tuwang-tuwa na nakita nila ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Ganon kamahal ng mga tao si Vice President Sara Duterte. Kahit saan siya magpunta, kahit saang lugar sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, tuwang-tuwa yung mga tao nagkakagulo pag nakita siya. Ganon kamahal si VP Sara Duterte ng mga tao na sumusuporta sa kanya. Kaya kahit anong gawin ng paninira nila kay Vice President Sara Duterte, hindi nila masisira ito dahil hindi na po naniniwala ang mga Pilipino o ang mga tao na si VP Sara Duterte ay may ginawang mali. Ang kagandahan lang kay VP Sara Duterte, wala talagang kaarte-arte, kaya tuwang-tuwa yung mga tao. Wala kang hindi ka mahiyang lumapit sa kanya dahil alam mo na hindi kanya tatanggihan. Kung makipag-selfie ka sa kanya, makipagkamay ka sa kanya, hindi kanya tatanggihan. Ganun kabait ang Vice Presidente. Kaya ito talaga ang tunay na pag-asa natin, si Vice President Sara Duterte. Siya talaga ang tanging pag-asa dahil mahal niya ang mga Pilipino, mahal niya ang bayan, naglilingkod ng tapat sa bayan. Tingnan mga mukha ng mga tao dyan, oh. Tuwang-tuwa sila, ang saya-saya nila, oh. At si VP Sara Duterte masayang-masaya din na nagkipaghalubilo sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ganon dapat ang isang opisyal ng gobyerno, hindi yung pagka-eleksyon, mangampanya, tsaka pa magpakita, magipagkamay, magipaghalubilo, pero pagka nanalo na, hindi na yan magpapakita. Pero si Inday Sara Duterte, hindi, talagang umiikot yan sa sulok ng mga Pilipinas. Pinupuntahan yung mga lugar na mahihirap puntahan. Pinupuntahan niya, tinitingnan niya kung ano ang mga sitwasyon. Kaya kapag naging Pangulo na siya, alam na niya kung ano ang mga lugar na dapat tulungan. Anong mga lugar na talagang nagikahos sa hirap ang mga tao. Ito, masayang-masaya yung mga tao. At yung mga iba naman na naninira po, pagka may nangyari daw, pag may mga patay kunyari, nandoon lagi si VP Sara Duterte. Ganun talaga si VP Sara Duterte dahil mahal niya ang mga Pilipino. Ganun din si Pangulong Rodrigo Duterte. May malasakit sa kapwa. May malasakit sa kapwa Pilipino. Di ang Pangulo, may mga nangyari ba na pumupunta siya? Di ba wala? Kaya yung hinahanap nilang confidential fund diyan sa impeachment nung DepEd Secretary pa si VP Sara Duterte dito sa peace and order ng mga eskwelahan. May nangyari ba dito sa mga eskwelahan nung DepEd Secretary si VP Sara Duterte? Di ba wala tayong nababalitaan? Ngayon lang yan, sunod-sunod. Dahil yan kulang sa peace and order, kulang sa paghigpit ng seguridad. Dahil wala na yung confidential fund na dapat mag-alalay sa mga estudyante, magbantay sa mga estudyante kung may mga may mga delikadong lugar o delikadong panahon o mga masamang tao na may balak. Kagaya nito, di ba, sa nangyari ito sa Zamboanga, kung mahigpit ang bantay dyan, madiditik yan. Kaso, hindi na pansin talaga. Kaya nangyari ang ganito na nakapasok talaga yung ipinagbabawal na
mananagot talaga sila kapag si VP Sara Duterte magiging Pangulo. Kaya gano'n na lang yung takot nila na magiging Pangulo si VP Sara Duterte. Tingnan mo yung isang abogado na si Attorney Ligutan. Ayon sa kanya, pag si VP Sara Duterte daw ay hindi ma-impeach, magkakaroon daw ng people power. Oy, may mga pagbabanta o pananakot pa na people power daw kapag si VP Sara Duterte ay hindi ma-impeach. Iyang mga hangad sa mga ganyan na people power ngayon, pag hindi ma-impeach, magkakaroon ng people power. Baka binaliktad niya, baka pag si VP Sara Duterte ang ma-impeach, hindi matanggap ng sambayan ng Pilipino at magalit ang mga tao. Di ba? Kita mo naman dito sa picture kung gaano kamahal ng mga Pilipino si VP Sara Duterte. Talagang buo ang suporta at tiwala ng mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Kitang-kita po dito kung gaano ka-excited na nakita nila si Vice President Sara Duterte. Pero ang Vice Presidente, nakita mo yung bang maarte yan, nagsuot ng mga mamahalin. Lagi lang yan naka pantalon, naka polo shirt, ka-rubber shoes. Hindi kagaya ng iba na sobrang arte kung mandamit. Sobrang mamahal na mga suot. Kaya nahihiya o matatakot lumapit yung mga mahihirap. Baka pagtarayan, dahil sa kasuotan pa lang, parang mahihiya ka talaga lumapit pag yung mga politiko na ang ganda ng mga suot tapos ikaw ay mahirap lang. Minsan harangan ka pa ng mga gwardiya niyan. Pero si VP Sara Duterte, ikaw pa ang lalapitan yan. Siya pa mismo ang lalapit sa iyo. Kahit nasa gitna ng kalsada yan na bumibiyahe at may kumakaway sa kanya, hinihintuan talaga niya yan. Hinihintuan niya para lang mahalubilo at kung ano ang mga sasabihin ng mga supporters niya. Ganon karespeto si VP Sara Duterte sa mga taong sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Sabaga, binibalik lang niya yung mga pagmamahal ng tao sa kanya. Sinusuklian na ng kabaitan, kabutihan. Kaya ito ang wala sa mga kalaban ni VP Sara Duterte. Puro salita lang yung mga kalaban ni VP Sara Duterte. Pero si VP Sara Duterte, ginagawa na ang lahat. Kita nyo man yung ginawa ni VP Sara Duterte sa OVP office nila ba? OVP office nila na namimigay ng tulong. Hindi yan binabalita sa mainstream media. Wala kang makitang mainstream media nagbabalita ng mga tulong ng Office Vice President sa mga taong nasalanta ng kalamidad. Wala talagang binabalita. Ganun ka si VP Sara Duterte, kakawawa. Sabaga, ipinagkait sa kanya yung mga nagawa niya, hindi binabalita para sabihin na si VP Sara Duterte ay walang ginawa. Pero kahit ano pang gawin nila, hindi po sila magtatagumpay dahil talagang hindi nila mapipigilan ang gusto ng sambayan ng Pilipino na si Vice President Sara Duterte ang magiging susunod na Pangulo.